Matagal na akong nagtatrabaho sa isang kumpanya ng tren. Bilang inhenyero, buong buhay ko ay ginugol ko sa kumpanyang ito. Sa edad na 63 ay nasaksihan ko na ang madaming mukha na peruk par ito sa sitwasyon ng tren, pati ang samut-saring kwento ng buhay ay aking natunghayan. Mula sa simpleng pagmamasid sa mga pasahero hanggang sa pakikipag-usap sa kanila, nalalaman ko ang mga pinagdadaanan nila. Ang tren na ay nagdadala ng iba't ibang uri ng tao. May mga lulong sa bisyo, manloloko, mga gumagamit ng bawal na gamot, mga kabataang rebelde, mamamatay tao, magnanakaw, at marami pang iba. Sila ang mga taong kadalasan ay may gustong takasan ng buhay, lugar, alaala, at mga taong kanilang sinira. Ang huling proyektong hinawakan ko ay isang tulay na daraanan ng tren. Ang tulay na ito ay nagdurugtong sa dalawang bahagi ng lupa ng pinaghihiwalay ng malawak ng ilog ng dinaanan din ng barko. Kaya hindi permanente ang tulay na ito, ito'y binudogtong lamang kapag paparating na ang tren. Dito ko nakilala si Dave, siya ang nagsilbing bridge master o tagadugtong ng tulay. Natapos ang proyekto nung ako'y 40 taon pa lamang at pagkatapos nun ay dito na ko namalagi para manggalaga at mga siwa ng tulay. Si Dave ang lagi kong kasama at naging magkaibigan kami. Si Dave ay may 9 na taong gulang na lalaking anak na lagi niyang dinadala doon. Masayain ang bata, at tuwang-tuwa ito sa tren. Malapit si Dave sa anak niya. Nawawala lahat ng pagod at problema niya. Mahilig maglaro ang anak ni Dave sa may riles at sa tuwing paparating ang U-turn ay kakalipas ito ng takbo sa may operating dock upang pagmasdan ito. Tuwang-tuwa siya at pinagmamasdan niya ito hanggang sa pinakadulo. At masaya naman akong pinagmamasdan siya sa bintana ng aking opisina. Ngunit isang araw noon, paparating na ang tren at nakapwesto na si Dave sa bridge operating room para idugtong ang tulay. Ngunit sa bintana ng silid niya habang inaabangan ng tren ay narinig niya ang iyak ng anak niya. Sinilip niya ito at ito pala ay nahulog sa isang hydraulic box na bahagi ng mekanismo ng tulay. Kapag dinugtong ni Dave ang tulay ay maiipit ang bata at mamamatay. At kung di naman niya dinugtong ay mamamatay ang libo-libong sakay ng tren. Halos natulala si Dave nang masaksihan ko ay tumakbo ako paalis ng opisina ko, ngunit napakalayo nito. Nakita ko hawak ni Dave ang knob habang tumutulo ang buhas sa mga mata niya. Paparating na ang tren, nasa baba na ko ng gusali ng aking opisina at nakita ko lamang na nakababa na ang tulay at nakadaan ng ligtas ang tren. Nakita ko si Dave na tumakbo pababa ng tower niya papunta sa anak niya. Lumuhad siya at walang tigil na tumangis. Pinagmasdan ko ang dumadaan na tren. Mula sa bintana nito ay nakikita ko ang mga tao. May natutulog, nag-uusap, nagkukwentuhan, nagtatawanan, nagkakainan at nagiinuman.